programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Binigyan ng babala ni Madam Lotus si Annalyn na mag-iingat sila ng nanay niya dahil sa kakaiba niyang nararamdaman kay Carlos. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, dahil sa ginawang pagtulong ni Moira sa SWAT na mailigtas ang mga hostage sa loob ng city jail, pinasalamatan ito ni Warden. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob ni Warden kay Moira sa kabutihang ginawa niya, pinuntahan niya ito sa selda at tinawag. Ipinagtaka naman ito ni Moira kung bakit siya pinapasunod. Dinala siya ni Warden sa kwarto ni Madam Lotus. Kaya nagtanong si Moira kung bakit sila nasa kwarto ni Madam Lotus. Kinausap siya ni Warden tungkol sa ginawa niyang pagtulong dahil kung tutuusin, pwede siyang tumakas pero bakit siya bumalik. Ipinaliwanag ni Moira na hindi niya kayang iwan ang anak niya sa loob ng city jail dahil pwede siyang mapahamak. At ang ikinakatakot niya ay baka may gawin si Madam Lotus at yun ang hindi niya kakayanin dahil mahal na mahal niya ang anak niyang si Zoe. At kaya niyang i-give up ang lahat kahit pa ang kalayaan niya. Napahanga naman si Warden kay Moira at maya-maya sinabihan niya si Moira na dito ka na muna matulog habang nasa Bartolina pa si Lotus at muli siyang nagpasalamat kay Moira. Bago umalis si Warden ay nakiusap si Moira na kung pwede ay huwag sabihin kay Madam Lotus ang ginawa niya dahil natatakot siya dito. Naunawaan naman ni Warden si Moira kaya tumango naman ito sa kanya. Naiwan si Moira na nag-iisip sa kwarto kaya naalala niya ang sinabi ni Jingay na malalagot ang taong yun kay Madam Lotus kapag nalaman niya na siya ang nagturo sa kudaan papasok ng kulungan. Kaya mas lalong ipinag-alala niya ito dahil hindi niya alam kung ano ang pwedeng gawin sa kanyang parusa ni Madam Lotus hanggang sa nakatulugan na lang ni Moira ang pag-iisip. Samantala sa bahay ni Carlos habang nagbabanyo si Chang, Susan at Josa sa taas ay nag-iisip siya ng paraan kung paano niya mailalabas si Irene ng bahay nila. Hindi siya dapat mahuli ni Lynette sa ginawa niya kay Irene. Kailangan walang makaalam sa nangyari sa kanila ni Irene. Kailangan niyang maidispatcha si Irene sa lalong madaling panahon. Maya-maya ay bumalik na sila Chang, Susan at Josa saka sila dali-daling umalis para puntahan si Lynette. Sa presinto, nag-aantay naman sa kanila si Lynette kaya pagkakita ni Carlos kay Lynette, agad siya nitong nilapitan at niyakap dahil sa sobrang pag-aalala niya. Kinamusta ni Carlos si Lynette kung okay lang ba siya. Hindi ka ba nila sinaktan? Sabi ni Lynette na okay lang ako Carlos, ligtas kaming lahat. At muli siyang niyakap ni Carlos. Maya-maya tinanong ni Lynette si Carlos kung anong nangyari sa kanya. Bigla naman nagsalita si Chang, Susan na alam mo ba? Na pinasok na naman kayo ng magnanakaw. Buti na lang at naisipan namin na puntahan si Doc Carlos dahil naabutan namin siya na walang malay sa sahig. Pinukpok daw siya sa ulo. Habang si Carlos tahimik na nakikinig sa kanila. Ipinag-alala naman ni Lynette ang nangyari kay Carlos at napatingin siya dito. Sabi ni Lynette na okay ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Sabi ni Carlos na okay lang ako Lynette, huwag kang mag-alala. Mas mabuti siguro huwag na muna tayong bumalik ng bahay dahil delikado pa. Kila Chang, Susan na muna tayo tumuloy ngayon baka kasi bumalik ang mga nanloob sa bahay natin at para makapagpahinga ka din. Sumang-ayon naman si Lynette sa gustong mangyari ni Carlos. Pero sa isip ni Carlos para mabalikan niya si Irene. Samantala sa Apex Hospital, kinausap ni Justin si Giselle tungkol kay Madam Lotus kung papaano niya ito nakilala. Dahil base sa mga impormasyon na nalaman ni Justin sa pagkatao ni Madam Lotus, ay pinatay nito ang asawa niya at yung kabit ng asawa niya. Kaya naitanong ni Justin kay Giselle na ibig bang sabihin nun na ganyan ba ang mga klase ng kaibigan mo na mga mamamatay tao? Ikinagulat ni Giselle ang sinabi ni Justin sa kanya. Sabi ni Giselle na hindi kami magkaibigan ni Madam Lotus. Ipinakilala sa akin ni Chang, Susan sa kulungan para pakiusapan na subaybayan ang mga kilos ni Moira sa loob ng kulungan at siya ang magsabi sa akin ng mga impormasyon na kailangan kong malaman tungkol kay Moira dahil hindi ako papayag na hindi makaganti sa kanya sa lahat ng ginawa niya kay Papa at sa pamilya ko. Naging maayos ang usapan naming dalawa ni Madam Lotus hanggang sa hindi ko napagbigyan siya sa hiling niya na hinihingi niya ang makita niya ang anak niya kaya nagalit siya sa akin dahilan para gumanti siya. Sabi ni Justin na hindi mo kasi naiintindihan ang nararamdaman ng isang ina kaya hindi mo siya pinakinggan sa hiling niya.
Aminado si Giselle sa pagkakamali niya kaya gusto niyang humingi ng tawad kay Madam Lotus sa ginawa niya. Sabi ni Giselle na hindi ibig sabihin kapag ang isang tao ay nakagawa ng pagkakamali ay habang buhay na itong nakatatak sa pagkatao niya. Hindi mo kailangan husgahan ang isang tao base lang sa nalaman mo. Kailangan kilalanin mo muna siya kung sino at anong klase ang pagkatao niya. Habang tahimik lang na nakikinig si Justin kay Giselle. Ramdam ni Justin na nasaktan niya si Giselle sa sinabi niya kaya nagpaalam na ito sa kanya. Samantala, kinabukasan si Apex kausap ni Justin si Eric tungkol sa nangyari sa City Jail. Nasumuko na si Madam Lotus dahil sa ipinadala na video ni Carla at nalaman na din niya na naging tagumpay ang operasyon ng anak niyang si Carla. Ikinainis naman ni Eric ang nangyari dahil hindi nagtagumpay ang ginawa niyang pagsumbong kay Madam Lotus. Sabi ni Eric na napakaswerte ni Annalyn dahil lahat ng laban sa kanya pero nakakalusot pa din at nagagawa niya ng paraan pero hindi ako titigil na masira ko silang lahat. Ipinagtaka naman ni Justin ang sinabi ni Eric kaya naitanong niya kay Eric na ikaw ba ang nagsabi kay Madam Lotus na naoperahan ang anak niya? Galit na inamin ni Eric kay Justin ang totoo at sinabihan niya ito na manatili ka lang na nakatuon sa mga plano natin. Ang mga tanyag ang kalaban natin at kasama na dyan si Annalyn. Kahit anak pa siya sa labas. Naiintindihan mo? Ikinatakot naman ni Justin ang sinabi ni Eric kaya nag-alala siya para kay Annalyn dahil kasama siya sa mga plano ni Eric. Samantala, pinuntahan ni Annalyn si Madam Lotus sa City Jail para bisitahin niya ito at magpasalamat sa kanya. Ikinatuwa naman ni Madam Lotus nang makita niya si Annalyn kaya niyakap niya ito. Ibinalita naman ni Annalyn kay Madam Lotus na tagumpay ang ginawang operasyon sa anak niyang si Carla kaya mas lalong napaiyak at nagpasalamat si Madam Lotus kay Annalyn. Habang nag-uusap sila, naitanong ni Madam Lotus kay Annalyn kung sino si Carlos. Sabi ni Annalyn na asawa siya ng nanay Lynette ko. Ipinagtaka naman ni Annalyn kung bakit naitanong ni Madam Lotus si Carlos. Sabi ni Madam Lotus na hindi ako magiging Madam Lotus kung hindi ako marunong magbasa ng isang tao, lalo na yung mga taong may dugo sa kanilang mga kamay, at yan si Carlos, naaamay ko ang baho ng dugong kumakapit sa kanya. Kaya binigyan ng babala ni Madam Lotus si Annalyn na mag-iingat sila ng nanay Lynette niya kay Carlos dahil iba ang nararamdaman niya sa pagkatao ni Carlos. Habang si Annalyn naman ay tahimik lang na nakikinig kay Madam Lotus. Sa isip niya na totoo nga ang mga kutob niya kay Carlos na may tinatago itong kakaiba sa pagkatao niya. Maya-maya ay nagpaalam na si Annalyn at nagpasalamat din si Madam Lotus kay Annalyn sa pagbisita. Buhay pa kaya si Irene? Ano ang gagawin ni Justin ngayong alam niya na kasama si Annalyn sa plano ni Eric? Malamang kaya nila ang ginawa ni Carlos kay Irene? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.